Shalom sa inyong lahat. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan. Ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag dignan ang bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Filipos 2:3 at 4. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunod. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ang mabuti ba'y lalabas mula sa masama? Ang malaking tunggalian. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Sapagkat ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa kasamaan. Ang kasamaan ay hindi mo kasamang naninirahan. Ang hambog ay hindi makakatayo sa iyong harapan. Ngunit kami, sa pamagitan ng kasaganaan ng iyong wagas na pag-ibig, ay papasok sa iyong bahay at sa iyo'y may takot na sasamba sa templo mong banal. Patnubayan mo kami, O Panginoon, sa iyong katwiran. Tuwirin mo ang iyong daan sa aming harapan. Amen. Ang ating panalangin ay mula sa awit 5:4 hanggang 8. Pangalawang leksyon, ang pangunahing issue, pag-ibig o kasakiman. Ang ating susing talata, Isaiah 41:10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Sa pagkakawasak ng Jerusalem, matutuklasan natin ang isang pagbabadya ng dalawang estratehiya ni Satanas, parehong upang dayain at wasakin ang bayan ng Diyos sa katapusan ng panahon. Ang mabibigong magampanan ang masama sa pamagitan ng pag-uusig. Umaasa siyang matatamo sa pamagitan ng kompromiso. Hindi nasusurpresa ang Diyos. At kahit pa sa pinakamapanghamong panahon ay kanyang iniingatan ng kanyang bayan. Muli ay tatlong paghati ng leksyon. Una, ang tugon ng Panginoon sa estratehiya ni Satanas. Ikalawa, ang tugon ng Kristiyano sa estratehiya ni Satanas. At ikatlo, isang pamana ng pag-ibig. Sa una ay merong dalawang paksang tatalakayin. Isang wasak ang pusong tagapagligtas. Ikalawa, niloob ng Diyos na naingatan ang mga Kristiyano. Sa ikalawa ay dalawa pa rin ang tatalakayin. Matapat sa gitna ng pag-uusig at pangangalaga para sa komunidad. At sa ikatlo ay titingnan natin ang pinakadiwa ng tunay na Kristyanismo. Unang paghahati,
ang tugon ng Panginoon sa estratehiya ni Satanas. At una sa dalawang pagtatalakay, isang wasak ang pusong tagapagligtas. Ang ating talata, Mateo 23:37-38. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga isinugo sa kanya. Makailang ulit kong ninais na tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at ayaw ninyo. Masdan ninyo, ang inyong bahay ay iniwan sa inyong wasak. Ang maibiging karakter ng Diyos at ang pagkawasak ng Jerusalem. Samantalang nakaupo si Jesus sa bundok ng Olibo na tinatanaw ang lungsod ng Jerusalem, wasak ang kanyang puso. Siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan at siya ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Juan 1:11. Ang pag-ibig ni Jesus para sa kanyang bayan ay dumaloy mula sa isang puso ng walang katapusang pag-ibig. Paulit-ulit niyang umapila sa kanila na may pag-ibig upang magsisi at tanggapin ang kanyang mapagmahal na panyaya ng awa. Ginawa ni Jesus ang lahat ng magagawa niya upang iligtas ang kanyang bayan mula sa darating na pagwasak ng kanilang minamahal na lungsod. 10,000 ang namatay, samantalang ang Romanong general na si Tito ay pinangunahan ang kanyang army laban sa lungsod. Ganap na sira ang Jerusalem. Mga lalaki, babae, at mga bata ay pinagpapatay. Kaya nga, wasak ang puso ng Diyos. Sa loob ng maraming daang taon ay nagsikap siyang abutin ang kanyang bayan. Sa pamamagitan ng kanilang rebelyon laban sa kanyang mapagkandilang pagmamahal, ay kanilang winala ang kanyang makadiyos na proteksyon. Hindi laging pumapagitan ang Diyos upang limitahan ang mga bunga ng mga pagpili ng kanyang bayan. Kilos ni Satanas, hindi sa Diyos. Pinahihintulutan niya ang mga natural na bunga ng rebelyon upang lumago. Hindi ang Diyos ang naging dahilan ng pamamaslang ng mga inosenteng bata sa pagwasak sa Jerusalem. Ang kanilang kalunos-lunos na kamatayan ay gawa ni Satanas, hindi ng Diyos. Katuwaan ni Satanas ang digmaan dahil kinikilos nito ang pinakamasamang damdamin ng puso ng tao. Sa paglipas ng mga daang taon, naging layunin niya ang madaya at mangwasak at pagkatapos ay isisi ang kanyang masasamang gawain sa Diyos. Mabuting matandaan na ang kalakhang karamihan ng mga Kristiyanong naninirahan sa Jerusalem ng AD 70 ay nagmula sa Hudyong lahi. Ang isang maibiging Diyos ay nais na ingatan ang kasindaming posible ng kanyang bayan. Iyon ang dahilan kaya ibinigay niya ang tagubilin na kapag ang Romanong army ay papalapit, tatakasan nila ang lungsod. Pangalawang pagtatalakay, niloob ng Diyos na naingatan ang Kristiyano. Isaiah 41:10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka, oo, ikaw ay aking tutulungan.
Oo, ikaw ay aking aalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Ito yung ating susing talata kanina, ngunit ngayon ay ibang bersyon ang aking ginamit. Ang hindi pagiging pagtakas ng mga Kristiyano, hindi napigilan ang kanilang pagtakas. Ang awa, biyaya, kalinga at paunang kaalaman ng Diyos ay naihayag sa mga pangyayaring humantong sa pagkawasak ng Jerusalem. Sa isang hindi inaasang kilos nang ang kanilang atake ay tila malapit na, yung atake ng Roma, sila'y umatras. Hinabol sila ng army ng Hudyo at napagtagumpayan ang isang malaking tagumpay. Dahil sa pagtakas ng mga Romano at paghabol ng mga Hudyo, ang mga Kristiyano sa Jerusalem ay tumakas lagpas ng ilog Portal. Iyon ang naging senyales na hinihintay nila. At nang nakita nila yon ay tumalima sila sa sinabi ng Panginoong Hesus na dapat sila ay aalis sa lungsod. Ang pangakong tanda ay naibigay sa mga naghihintay na Kristiyano. At ngayon, isang oportunidad ay naialok para sa lahat ng tatalima upang sumunod sa babala ng tagapagligtas. Ang mga pangyayari ay talagang pinuwalang bisa na maging Hudyo ni Romano ay hindi mahadlangan ng pagtakas ng mga Kristiyano. Ito ay sipi mula sa The Great Controversy, pahina 30. Sinustinahan at iningatan ng Diyos ang kanyang iglesia. Ang Diyos ay kataas-taasan at binabaliktad ang mga pangyayari sa lupa para sa pangwakas na kaganapan ng kanyang makadiyos na mga layunin. Ibig sabihin, ang kanyang layunin ay hindi mapipigilan sapagkat siya'y makapangyarihan. Bagamat hindi rin niya pinipigilan ang bunga ng rebelyon ng tao. Ang bayan ng Diyos ay naranasan ng kahirapan, pag-uusig, pagkabilanggo at kamatayan mismo para sa panig ni Kristo. Ngunit kahit sa pinakamapanghamon ng panahon na may pinakabrutal na ataking Satanas, sinustinahan at iningatan ng Diyos ang kanyang iglesia. Ang realidad ng digmaan sa masasamang puwersa. Walang kabuluhan ang mga pagsisikap ni Satanas upang wasakin ang iglesia ni Kristo sa pamagitan ng karahasan. Ang malaking tunggalian kung saan ang mga alagad ni Jesus ay ibinigay ang kanilang buhay ay hindi tumigil ng ang matatapat na tagadala ng bandila ay bumulagta sa kanilang tinatanmuran. Nagpapatuloy sabihin ang malaking tunggalian. Ang mga manggagawang ng Diyos ay pinaslang. Subalit, ang kanyang gawain ay tuloy-tuloy na umusad. Ang mga kamatayan ng mga martir ay hindi pumigil sa patuloy na pagsulong ng gawain ng Diyos. Huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo ng danasin. Malapit ng ikulong ng dyablo ang ilan sa inyo upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatian sa loob ng 10 araw. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Apokalipsis 2:10. Ikalawang
pagkakahati, ang tugon ng Kristiyano sa estratehiya ni Satanas. Tingnan natin ang una sa dalawang pagtatalakay, matapat sa gitna ng pag-uusip. Mga Gawa 8, talatang 1, unang bahagi, hanggang sa talatang 4. Nang araw na iyon, nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria, maliban sa mga apostol. Ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinangangaral ang salita. Mga Gawa 8:1-4. Sa buong mga unang taon ng Kristyanismo, ang Kristiyanong Iglesia ay matuling lumago. Sa kabila ng pagkabilanggo, pagpapahirap, at pag-uusig, ang mga matatapat na mananampalataya, lubos na natatalaga kay Kristo, puno ng banal na Espiritu, ay makapangyarihang ipinahayag ang kanyang salita. Nabago ang mga buhay at 10,000 ang mga napagbagong loob. Ang mga iglesia ay dumami sa kanila sa kabila ng pag-uusig. Ang mga alagad ay humarap sa mga banta. Gawa 4:17. Pagkabilanggo, Kapitulo 5:17-18. Pag-uusig, Kapitulo 8, talatang 1. At kamatayan mismo, Kapitulo 7, talatang 59-12. Gayunman, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, buong tapang na inihayag ang muling nabuhay na Kristo. Ang iglesia ay dumami sa buong Judea, Galilea at Samaria. Kapitulo 9, talatang 31. Pinigyang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Napuno ng panampalataya ng puso ng mga alagad. Isang sulyap ng kanilang muling nabuhay na Panginoon ay binago ang kanilang buhay. Ang ating Panginoon ay nagbigay sa kanila ng malaking pangako. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Mga Gawa 1:8. At alam natin mula sa tala ng Biblia na nangyari ito sa panahon ng Pentecostes. Ang tanglaw ng katotohanan ay nagpapatulong. Pinasok ng Ebanghelyo ang pinakamalayong sulok ng lupa, Kolosas 1:23. Pagaman ng kahuli-hulihan sa mga alagad, si Juan ay namatay sa dulo ng unang taon. Kinuha ng iba ang tanglaw ng katotohanan at inihayag ang buhay na Kristo. Si Pliny the Younger, ang gobernador ng Romanong probinsya ng Bithynia, ay sumulat kay Emperador Trajan, mga AD 110. Ang pagkahawa nitong pamahiin, ito ang kanyang sulat, tinawag niyang pamahiin ng ang Kristyanismo, ay kumalat hindi lamang sa mga lungsod, kundi sa mga nayon at mga distrito sa kanayunan din naman. Ang pahayag ni Pliny ay makabuluhan dahil ito'y halos 80 taon pagkatapos ng pagkapako sa krus. Sa kabila ng
pinakamabangis na atake ng demonyo, ang Kristiyanong Iglesia ay matuling lumago. Nagpapakita lamang ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa tao ay hindi mapipigilan ng kaaway ng kaluluwa. Pangalawang pagtatalakay, pangangalaga para sa komunidad. Gawa 3:6-9. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak at ginto, ngunit ang nasa akin ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Kanyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya'y itinindig at agad na lumakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. Siya'y lumukso, tumayo at nagpalakad-lakad. Pumasok siya sa templo na kasama nila. Lumalakad, lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Isinakabuhayan ng Ebanghelyo. Ang unang Kristiyanong Iglesia ay lumago hindi lamang dahil sa mga kaanib nito ay pinangaral ang Ebanghelyo, kundi dahil sa isinakabuhayan din nila ang Ebanghelyo. Binibigyang halimbawa ng mga manampalataya ang ministeryo ni Kristo na at nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang Ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Mateo 4:23. Buong lalim na binigyang kalinga ni Jesus ang mga tao at gayon din ang ginawa ng Iglesia sa Bagong Tipan. Ito hindi makasariling pag-ibig at pagtatalaga upang masapatan ang pangangailangan ng tao na hinahaluan ng pagbabahagi ng mabuting balita ng Ebanghelyo sa kapangyarihan ng banal na Espiritong gumagawa ng gayong epekto sa sanlibutan ng unang mga taon ng Kristiyanong Iglesia. Kaya libo ang mga nahikayat para sa Diyos. Pagsasauli ng larawan ng Diyos sa sangkatauhan. Ang Iglesia ni Kristo ang kanyang katawan sa lupa. At dito, sa unang mga taon, itong mga mananampalataya ay mga buhay na halimbawa ng awa ni Kristo. Nais ng demonyo na sirain ang larawan ng Diyos sa sangkatauhan. Ang layunin ng Ebanghelyo ay upang isauli ang larawan ng Diyos sa sangkatauhan. Ang pagsasauli ay kabilang ang pisikal, mental, emosyonal at espiritual na pagkapagaling. Paghipo sa iba sa pamagitan ng pag-ibig ni Kristo. Inaasam ni Kristo para sa atin na maging malusog sa pisikal, alerto sa isip, matatag sa emosyon, at buo sa espiritu. Kapag hinipo tayo ni Kristo ng kanyang nagpapagaling na biyaya, aasahan natin na hipuin ang iba sa pamagitan ng hipo ni Kristo upang sila'y maaaring maging buo. Isusugo tayo ni Kristo sa sirang sanlibutan bilang mga embahador para hipuin ni Kristo ang iba ng kanyang pag-ibig. Pangatlong pagkakahati, isang pagsamba, isang pamana ng pag-ibig. Juan 4:21. At ang utos na ito na mula sa kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapatid. Ang pinakadiwa ng tunay na Kristyanismo. Ang pag-ibig
ang pamantayan ng mga Kristiyanong komunidad sa unang mga taon. Nagpahayag si Tertullian, isang unang Kristiyanong teologo. Unang-una, ang mga gawain ng isang pag-ibig na napakarangal na aakay sa marami upang magtaglay sa atin ng isang marka. Tignan mo, sinasabi nila kung paano nila mahal ang isa't isa. Ang pag-ibig sa kapwa Kristiyano ay hindi maitatago sa mata ng sanlibutan. Isa sa pinakadakilang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos ay naipakita ng dalawang nagwawasak na pandemiko ay sumalot sa unang 200 taon, AD 160 at AD 260. Ang pandemya ng AD 160. Humakbang pasulong ang mga Kristiyano at naglingkod sa mga may karamdaman at nag-aagaw buhay. Ang mga salot na ito ay pumatay ng 10,000 at iniwan ng buong kanayunan at bayan ng halos walang naninirahan. Ang di makasarili, may sakripisyo, nagmamalasakit, maibiging ministeryo ng mga Kristiyano ay lumikha ng isang napakalaking epekto sa populasyon. Sa paglipas ng panahon, libo-libo at sa katapusan, daan-daang libo at pagkatapos ay milyon sa imperyo ng Roma ang naging mga mananampalataya kay Jesus sa panahon nitong dalawang pandemya. Ang pag-ibig, magiliw na malasakit at organisadong di makasariling pag-aalaga sa may karamdaman at nag-aagaw buhay ay lumikha ng isang paghanga para sa mga mananampalatayang ito at ang Kristong kanilang kinakatawanan. Ang pandemya ng AD 260. Sa panahon ng ikalawang epidemiko, ang buong Kristiyanong komunidad na halos Hudyong Kristiyano pa rin ay naging isang tunay na army ng mga NARS, nagbibigay ng pangunahing pangangailangan para sa nagdurusang komunidad upang makaligtas. Sino ba si Dionisio na nagsumulat ng isang parangal? Siya ay isang hukom sa korte ng Areopago na binabanggit sa mga gawa 17:34. Wala nang ibang impormasyon tungkol sa kanya sa Biblia. Subalit, iniulat ni Eusebius na siya ay naging unang bishop ng Athena. Sino ba si Eusebius? Isang Kristiyanong historiador. Ito ang sinabi ni Dionisio. Ang sinabi ni Eusebio tungkol kay Dionisio. Isinulat ni Dionisio ang isang mahabang parangal sa magiting na pagsisikap na pangangalaga ng lokal na mga Kristiyano. Marami sa kanila ay nawalan ng buhay, samantalang nangangalaga para sa iba. Karamihan sa ating mga kapatid na Kristiyano ay nagpakita ng walang hangganang pagmamahal. Hindi inintindi ang sarili at sa halip lamang ay ang iba. Walang pag-iintindi sa panganib. Kanilang pinangasiwaan ang may karamdaman. Inasikaso ang lahat nilang kailangan at pinaglingkuran sila kay Kristo.
at kanilang nilisan ang buhay na ito na tahimik na masaya. Ibig sabihin ay sa paglilingkod nila, namatay sila na masaya. Bakit? Dahil sila'y nahawaan ng iba ng sakit. Kinuha sa sarili ang karamdaman ng kanilang kapwa at masayahing tinanggap ang kanilang mga kirot. Ito ay naitala mula sa The Rise of Christianity, page 82. Ang pagpapakita ng pag-ibig ng mga Kristiyano sa kanilang kapwa sa panahon ng dalawang pandemyang ito ay ang diwa ng tunay na pagiging Kristiyano at kanilang pamana ng pag-ibig sa atin na dapat ding ating sinasabuhayan ngayon. Ang mahiwagang probidensya na nagpapahintulot sa magwid upang pagdusahan ang pag-uusig sa kamay ng masama ay naging dahilan ng malaking pagkalito sa marami na mahina sa pananampalataya. Paano ang isang matwid at maawain na walang hanggang din ang kapangyarihan ay maaaring pabayaan ng gayong kawalang katarungan at paniniin? Ito ang nakakalitong tanong ng mga mahihina ang pananampalataya. Nagbigay sa atin ang Diyos ng sapat na katunayan ng kanyang pag-ibig at hindi natin dapat pagdudahan ng kanyang kabutihan dahil hindi natin maunawaan ang takbo ng kanyang probidensya. Ibig sabihin, sa mga panahong katulad nito, ay dapat na kuminang ang panampalataya sa buhay ng anak ng Diyos. Dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, dalangin ko para sa iyo ang awit 5:4 hanggang 7. Sapagkat ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa kasamaan. Ang kasamaan ay hindi mo kasamang naninirahan. Ang hambog ay hindi makakatayo sa iyong harapan. Kinapupuotan mo ang lahat ng mga gumagawa ng kasamaan. Ngunit ako sa pamamagitan ng kasaganaan ng iyong wagas na pag-ibig ay papasok sa iyong buhay at sa iyo'y may takot na sasamba sa templo mong banal. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy nagpapasalamat sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryo ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malalaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may da-download rin mula sa aking Facebook account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.